Ang kwento ay naganap noong 2052 sa hinaharap kung saan isang sakit ang kumalat sa buong mundo, namatay ang mga pananim ng maramihan, na nagdulot ng krisis sa pagkain sa mundo, ngunit sa kabutihang palad. Noong panahong iyon, mayroon pa ring mais sa mundo, isang uri ng pananim na maaaring mabuhay sa banta ng sakit, nagbibigay ng malaking kaginhawahan at pag-asa sa mga nakaligtas. Gayunpaman, bukod sa kakulangan sa pagkain, ang pagkasira ng kapaligiran ay nagdulot din ng mga bagyo ng buhangin. Madalas ang matinding sandstorm na tila hindi nawawala, kailangan takpan ng mga tao ang kanilang bibig at ilong ng tela. Ngunit kahit na, ang pagkalat ng sakit sa baga, ay nagdulot pa rin ng matinding pagbaba sa populasyon ng mundo. Ang buong mundo ay nalubog sa isang nakakabiglang kapaligiran, ng nalalapit na katapusan ng mundo. Ang mabuhay ay tila naging pinakamalaking problema ng sangkatauhan. Si Cooper ay dating nangungunang astronaut at aerospace engineer. Ngunit sa panahong ito ng kakulangan sa pagkain at mapagkukunan, ang teknolohiya ay naging walang silbi. Wala nang lakas ang sangkatauhan para paunlarin ang industriya ng aerospace, kaya si Cooper ay maaari lamang dalhin ang kanyang pamilya sa kanayunan upang magtanim, upang mapanatili ang kanilang buhay at pangunahing pagkain. Gayunpaman, maagang namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit sa baga. Sa kasalukuyan, si Cooper, kasama ang kanyang anak na lalaki na si Tom, anak na babae na si Murph, at ama na si Donald, ay magkasamang naninirahan, at nagbabantay sa kanilang taniman ng mais. Akala nila ay magiging payapa ang kanilang buhay, ngunit isang araw, ang mga libro sa estante ni Murph, ay biglang nahulog ng walang babala. Sinira ang paborito niyang modelo ng lunar lander. Inakala ng kanyang maliit na anak na babae na ito ay gawa ng multo. Ngunit agad na itinama ni Cooper ang kanyang pananaw, na kapag humaharap sa hindi alam na phenomena, dapat gamitin ang siyentipikong pamamaraan upang matuklasan ang katotohanan. Hindi niya alam, ang mga salitang ito ay tahimik na sumibol sa puso ni Murph. At ito rin ang naging babala sa mga susunod na pangyayari. Pagkatapos ng almusal, inihatid ni Cooper ang dalawa niyang anak sa paaralan. Ngunit biglang pumutok ang gulong ng kotse sa gitna ng daan. Hindi napigilan ni Tom ang magreklamo na ito ang Murphy's Law. Dahil sa psikolohiya, ito ay isang phenomenon, itinuturing na simbolo ng kamalasan. Agad na hindi ito nagustuhan ni Murph. Pagkababa ng kotse, puno ng galit na tinanong ng bata ang kanyang ama kung bakit siya ay may kaparehong pangalan sa batas na sumisimbolo sa kamalasan. Nang makita ito, matiyag ang ipinaliwanag ni Cooper na ang likas na katangian ng batas ni Murph ay hindi partikular na mabuti o masama, ngunit ang lahat ng posibleng mangyari, mabuti man o masama, hanggat may posibilidad na mangyari, sa huli ay magiging totoo. Kaya sa kanyang paningin, si Murph ay hindi simbolo ng kamalasan, pero lahat ay posible sa ilalim ng pamumuno ni Cooper. Naintindihan na ni Murph ang tunay na kahulugan ng kanyang pangalan at tuluyang nawala ang mga pagdududa. Sa kanyang puso habang nag-uusap sila, biglang may lumipad na drone sa kanilang ulo. Sa wakas ay huminto sila sa tabi ng isang lawa. Ginamit ni Cooper ang computer program para kontrolin ang paglapag nito. Ito ay isang drone mula sa India. Siguro mula nang magsara ang NASA. Palagi na itong lumilipad ng walang direksyon. Pinahinto ito ni Cooper para kunin ang baterya. Ang solar energy sa loob nito ay para sa mga tractor sa bukid. Pagkatapos, tatlo silang pumunta sa paaralan. Ngunit pagpasok pa lang nila sa opisina, agad na ipinaalam ng principal kay Cooper na ang akademikong pagganap ni Tom ay hindi maganda, at pinayuhan siyang huminto sa kolehiyo at umuwi para magtanim. Dahil ngayon, kumpara sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng pagkain pa rin ang pinakamahalaga. Nagalit si Cooper nang marinig ito, dahil 15 taong gulang pa lang si Tom. Paano niya matutukoy ang kanyang kinabukasan dahil lang sa isang beses na pagganap? Ngunit hindi ito pinansin ng principal. Pagkatapos, nagsalita ang homeroom teacher ni Murph. Mahigpit niyang sinabi na kamakailan, ibinigay ni Murph sa inyo ang isang libro tungkol sa paglapag sa buwan, pero luma na ang bersyon na ito. Ang bagong bersyon ay nagpapabulaan sa katotohanan ng Apollo Plan, kaya umaasa siyang sasabihin ni Cooper sa anak niya na tanggapin ang katotohanan na peke ang paglapag sa buwan. Hindi ito matanggap ni Cooper. Hindi niya kayang tiisin na ang paborito niyang space program ay binabastos at nilalay, kaya't nagpasya siyang i-pull out si Murph sa eskwela. Sa totoo lang, binago ng gobyerno ng Amerika ang mga aklat-aralin para linlangin ang mga tao, para masunurin silang magtanim pagbalik sa bukid. Pagbalik ni Cooper sa bukid, nasaksihan niya ang isang hindi kapani-paniwalang eksena.
Ang mga automatikong harvester na karaniwang gumagana ng maayos ay tila kinokontrol ng isang misteryosong puwersa at nagtipon sa paligid ng bahay. Sa simula, pinaghihinalaan ni Cooper na ito ay dahil sa magnetic interference. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, wala siyang nakitang anumang problema. Naglakad si Cooper papasok ng bahay na may pagdududa, may naririnig siyang tunog ng mga bagay na nahuhulog sa itaas. Mabilis siyang umakyat at pumasok sa kwarto ng kanyang anak at natuklasan niyang nagkalat sa sahig ang mga libro mula sa istante. Pumasok si Murph at sinabing hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya malaman ang dahilan. Talaga bang hindi ito multo na naninira? Kinabukasan, nanood ang pamilya Cooper ng isang laro ng baseball. Napakasigla ng kapaligiran sa stadium. Ang mga dating alalahanin ay nawala, ngunit sa sandaling ito, isang biglaang bagyo ng buhangin ang dumating. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid dahil sa alikabok. Nakita ito ni Cooper, kaya dali-dali niyang inuwi ang kanyang mga anak at pinayuhan. Sila na magsuot ng maskara at salaming pangkaligtasan pagdating sa bahay. Biglang naalala ni Murph na nakalimutan niyang isara ang bintana ng kanyang silid. Agad na tumakbo si Cooper pataas. Gayunpaman, ang tanawin sa kanyang harapan ay nagdulot sa kanya ng takot. Ang dilaw na buhangin na bumabagsak sa sahig ng silid ay bumuo ng mga regular na pattern. Ano ba talaga ang kinakatawan ng mga misteryosong simbolo na ito? Nagpuyat si Cooper at nang sumikat ang araw, natuklasan niya ang dahilan. Lahat pala ay sanhi ng abnormalidad ng gravity, pati na rin ang mga drone at harvesters. Dati, natuklasan din niya na ang mga pattern na nabuo ng buhangin ay isang binary code. Pagkatapos ID code, nakakuha siya ng isang partikular na coordinate. Upang malaman ang katotohanan, nagpa siya si Cooper na pumunta doon, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na babae. Nakatago na si Murph sa sasakyan kasama niya nang simulan nila ang paglalakbay na ito na walang katapusan. Sa puntong ito, hindi pa nila alam na ang kanilang paglalakbay ay magbabago ng lubusan. Ang kapalaran ng sangkatauhan hanggang sa hating gabi, sa wakas ay nakarating ang mag-ama sa destinasyon. Hindi nila inaasahan na ang lugar ay malungkot at liblib, tila nilalamon sila ng kadiliman. Sa harap nila, mayroon lamang bakod na may barbed wire na humaharang sa daan. Habang naghahanda si Cooper na putulin ang bakod, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumilay. Bago pa siya makatugon, siya ay nakuryente at nawalan ng malay sa lugar. Nang magising si Cooper, natuklasan niya ang kanyang sarili sa isang saradong silid. Sa harap ng isang nagsasalitang robot, nag-aalalang nagtanong si Cooper kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit hindi sumagot ang kausap, paulit-ulit lang na nagtanong kung bakit alam niya ang mga coordinate dito. Hindi nagtagal, isang babaeng propesor ang pumasok sa silid. Dinala siya nito sa isang conference room at nakilala si Murph. Walang anumang nangyari sa kanya. Pagkatapos, natuklasan ni Cooper na may mga dating kakilala siya rito. Dating kasamahan ni Professor Brand si Cooper sa Space Agency. Ipinaliwanag ni Cooper kung paano niya nakuha ang mga coordinate. Binibigyang diin na ang gravity ng Earth ay hindi normal sa kasalukuyan. Hinihingi ng mga eksperto ang detalyadong paliwanag mo sa sitwasyon. Ngunit tinanggihan ito ni Cooper maliban kung ang mga taong ito ay mangako. Nasisiguraduhin ang kaligtasan mo at ng anak ng propesor. Maaari lamang personal na ipakilala ni Brand ang mga nakatagong lihim, na nakatago sa mahiwagang base na ito. Nalaman na ito pala ang lihim na base ng US Aerospace Administration. Pagkatapos sumiklab ang krisis sa pagkain dahil sa pressure ng publiko, inaprubahan ng gobyerno ang pagbuwag sa Aerospace Administration. Ngunit sa katunayan, inilipat ito sa lihim na operasyon upang ipagpatuloy ang mga misyon sa pagdalugad sa kalawakan. Pagkatapos, seryosong ibinunyag ni Brand. Ayon sa kanilang obserbasyon at pananaliksik, sa hinaharap, hindi rin makakatakas ang mais sa banta ng sakit. Kapag namatay ang lahat ng halaman, ang oxygen sa mundo ay unti-unting mauubos, at ang sangkatauhan ay tuluyang mapupuksa. Upang maiwasan ang lahat ng ito, sinimulan ng NASA ang isang operasyon na tinatawag na Lazarus Plan. Ang pangalang ito ay nangangahulugang kaligtasan at muling pagsilang, tulad ng pag-asa ng sangkatauhan na makahanap ng buhay sa kawalan ng pag-asa. Sinabi ni Brand na gumawa sila ng isang multi-purpose spacecraft na tinatawag na Endurance, na nakahanda ng pumunta sa kalawakan upang maghanap ng bagong tahanan. Angkop para sa mga tao, kulang na lang ng isang mahusay na astronaut, at sa kanyang paningin, si Cooper ang tanging tao na hindi mapapalitan para sa misyong ito. Pumunta sa kalawakan para iligtas sila.
Sino sila? Malinaw na hindi masagot ni Brand ang tanong na ito. Ngunit ipinaliwanag ng mga eksperto kay Cooper ang tungkol sa anomalya ng gravity. Lumabas na 48 taon na ang nakalipas, nakatuklas sila ng wormhole malapit sa Saturn. Sa pagdaan doon, makakarating ka sa ibang kalawakan. 10 taon na ang nakalipas, nagpadala ang NASA ng 12 astronaut sa 12 posibleng matitirahan na planeta para sa komprehensibong pagtatasa. Sa ngayon, 3 planeta na ang nagpadala ng positibong signal. Kailangan lang ng bagong grupo ng mga astronaut na pumunta doon para kumpirmahin na kaya nilang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagdurusa. Nagdududang tanong ni Cooper, kahit na kumpirmado na ang 3 planeta na matitirahan. Kaya paano dadalhin ang mga tao doon? Ipinaliwanag ni Professor Brand na nakagawa sila ng 2 plano. Ang plano A ay lutasin ang problema sa gravity ng Earth, gumawa ng malaking istasyon sa kalawakan para dalhin ang buong sangkatauhan sa bagong planeta. Gayunpaman, ang susi para maunawaan ang gravity ay hindi pa rin nalulutas. Kung mabibigo ang plano A, sisimulan nila ang plano B, magdadala ng 5,000 embryo ng tao sa isang matitirahan na planeta para muling bumangon at umunlad sa bagong tahanan. Nangangahulugan ito na ang mga tao sa Earth ay may iwan. Si Cooper ay likas na tumututol sa malupit na Plan B, ngunit mabilis siyang inalo ni Brand, na nagsabing uunahin ng mga eksperto ang Plan A. At naniniwala siyang ang pagdating ni Cooper ay isang pagkakataon ng tadhana. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Cooper na tanggapin ang misyon. Ngunit hindi nauunawaan ni Murph ang kanyang desisyon. Kaysa iligtas ang mundo at sangkatauhan, mas gusto niyang manatili ang kanyang ama sa kanya magpakailanman. Hindi alam ni Cooper kung paano siya aaluin. Tanging ang pangako na babalik siya ang kaya niyang ibigay. Pero sinabi ni Murph sa kanya na na-decode na niya ang mensahe ng multo. Ibig sabihin, manatili. Siyempre, hindi naniwala si Cooper. Iniisip na ayaw lang siyang iwan ni Murph. Kaya kinuha niya ang isang relo. Ipinaliwanag na kapag naglalakbay sa bilis ng liwanag sa kalawakan, babagal ang oras. Marahil kapag bumalik siya sa Earth, magkasing edad na sila. Agad na naintindihan ni Murph ang ibig sabihin ng kanyang ama. Lumabas na hindi rin alam ng kabilang partido kung kailan siya makakabalik. Umiyak ang bata at itinapon ang relo, tumalikod at hindi na tumingin sa kanyang ama. Nasaktan si Cooper, pero hindi niya pwedeng isuko ang pagkakataong iligtas ang sangkatauhan. Binuksan niya ang pinto para umalis, pero biglang nahulog muli ang libro sa estante. Tila gusto siyang pigilan, pero hindi pinansin ni Cooper ang kakaibang nangyayari. Pagkatapos magpaalam sa kanyang anak at ama, tumalikod siya at umalis nang hindi lumingon. Nang mawala na sa paningin si Cooper, saka palang tumakbo palabas ng bahay si Murph. Sa huli, hindi niya nasabi ang kanyang palem sa kanyang ama. Hindi niya alam na pagkatapos ng paghihiwalay na ito, magkikita silang muli pagkalipas ng 1 siglo. Pagbalik sa lihim na base, walang tigil si Cooper. Nagsimula ang paglalakbay sa kalawakan kasabay ng ugong ng makina. Unti-unting lumipad ang spacecraft. Sa paglalakbay na ito, kasama ni Cooper ang 3 astronaut at isang robot. Kalmadong pinamamahalaan ni Cooper ang control panel hanggang sa ang asul na planeta, na nagbigay buhay sa sibilisasyon ng tao ay unti-unting lumiit at naging isang maliit na tuldok ng liwanag. Sa wakas ay nakarating sila sa space station at nagsimulang maghanda para sa pagpasok sa wormhole. Bago sila umalis, nagpadala ng video si Professor Brand mula sa Earth. Sinabi niya sa kanila na aabutin ng hindi bababa sa 2 taon bago makarating sa Saturn. At umaasa siyang mapapanatili nila ang pag-asa sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Tumangging yumuko sa kapalaran para mabawasan ang paggamit ng enerhiya at oxygen. Nagpa siya ang lahat na pumasok sa cryosleep chamber bago matulog. Nag-record si Cooper ng video para sa kanyang anak na lalaki at babae. Pagkatapos ng mahigit 2 taon ng paglipad, sa wakas ay malapit na ang Endurance sa Saturn. Nagising din si Cooper at ang iba pa. Unti-unting lumitaw ang tunay na mukha ng wormhole sa harap ng lahat. Isang baluktot na istruktura ng space-time na lampas sa kanilang pangunawa. Ipinaliwanag ng physicist na si Romilly na ang wormhole ay isang daanan sa multidimensional space, upang paikliin ang oras pagkatapos ng paliwanag. Si Cooper, dala ang determinasyon at pag-asa, ay nagpatakbo ng Endurance papasok sa wormhole. Sa sandaling iyon, isang napakagandang kalawakan ang lumitaw sa paligid. Sa simula, ang paglipad ay napaka-stable, ngunit hindi nagtagal, isang malakas na pagyanig ang biglang dumating. Nag-alarma ang istasyon ng kalawakan. Si Dr. Amelia ay natakot nang matuklasan na isang malinaw na kamay ang lumitaw sa tabi niya. Agad niyang napagtanto na ito marahil ang multo na binanggit ng kanyang ama.
Parang may nagtulak kay Amelia na abutin ito. Hindi ko akalain na kaya ko palang makipag-ugnayan dito. Agad siyang masayang ipinagmalaki kay Cooper, hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas ay matagumpay na nakapasok ang Endurance sa wormhole. Nagtipon ng lahat para pag-usapan ang susunod na plano. Batay sa pagtatasa ng koponan, nagpasya silang unahin ang pinakamalapit na planeta, si Miller. Gayunpaman, ang problema ay ang planetang ito ay malapit sa isang black hole. Ang timeline ay nakakagulat na nabaluktot. Isang oras doon ay katumbas ng 7 taon sa Earth, kaya kailangan nilang tapusin ang survey ng mabilis. Kaya si Romilly ay nanatili sa Endurance, naghihintay ng utos, habang pinangunahan ni Cooper sina Amelia at Doyle sa planetang Miller. Ang malakas na gravity sa gilid ng black hole ay nagpahirap sa paghinga ng tatlo. Sa kabutihang palad, napakahusay ni Cooper sa pagmamaneho. Mabilis na dumaan ang spacecraft sa atmosfera ng planeta. Agad na lumitaw ang malawak na karagatan sa harap ng lahat. Ito ang mga coordinate kung saan nanggaling ang signal. Dapat ay narito si Astronaut Miller. Gayunpaman, matapos ang masusing paghahanap, mga labi lamang ng barko ang natagpuan. Agad na napagtanto ni Cooper na matagal nang namatay si Miller bago pa sila dumating. Dahil sa pakiramdam na may mali, dali-dali niyang inutusan ng lahat na umatras kagad. Ngunit iginiit ni Amelia na kunin ang black box, hindi niya alam na magdudulot ito ng sakuna. Isang napakalaking alon na libo-libong metro ang taas ang dumating. Mabilis na dinala ng kasamang robot na si Casey Amelia sa spacecraft. Gayunpaman, halos kasabay nito, bumagsak din ang napakalaking alon na may kakilakilabot na lakas. Si Doyle na tinangay ay tiyak na hindi na makakaligtas. Mas malala pa, pumasok ang tubig dagat sa barko, na nagdulot ng pagkasira ng makina pagkatapos ng matinding pagyanig. Sa wakas, nakalabas ang spacecraft mula sa mapanirang alon. Desperadong sinubukan ni Cooper na paandarin ang makina, ngunit sinabihan siya ni Case na kailangan munang bombahin ang tubig. Pagkasabi nito, nawala sa sarili si Cooper dahil sa galit at kawalan ng pag-asa. Ipinaalam sa kanila ni Case na aabutin ng 1 oras ang pagbomba ng tubig. Nangangahulugan ito na ang mga nakaligtas sa mundo ay kailangang maghintay ng 7 taon pa. Siyempre, hindi ito matanggap ni Cooper. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang tumunog ang sunod-sunod na alarma. Malapit na ang pangalawang malaking alon, kaya hindi pinansin ni Cooper ang babala ng sistema. Sapilitang pinaandar ang makina ng barko. Sa kabutihang palad, bago pa dumating ang malaking alon, ang spacecraft, kasama ang nasirang katawan ng barko, ay lumipad sa kalangitan. Nakaligtas sila sa mapanganib na dagat. Hindi alam kung gaano katagal. Sa wakas ay matagumpay silang nakakonekta sa istasyon ng kalawakan. Engay pagbukas ng pinto ng compartment, natigilan sina Cooper at Amelia. Si Romilly, na puti na ang buhok, ay naghihintay pala ng 23 taon. Sa mahabang mga taon, tinalikuran niya ang pagtulog. Pinili niyang paulit-ulit na pag-aralan ang equation ng gravity ng black hole. Hindi napigilan ni Amelia ang kanyang mga luha, habang si Cooper ay pagod na naglakad papunta sa communication room. Binuksan niya ang mga video email na naipon sa loob ng 23 taon. Sa mga larawan, makikita ang buong paglaki ng kanyang anak. Si Tom, ang dating maliit na bata, ay lumaki na. Nagpakasal at nagkaroon ng masaya at buong pamilya. Hindi napigilan ni Cooper ang kanyang luha. Wala siya sa maraming mahahalagang sandali ng buhay ng kanyang anak. Sumunod, sa larawan, lumitaw ang hitsura ni Tom na nasa edad na. Siya, na may mukhang pagod, ay nagsabi kay Cooper na namatay ang kanyang anak na babae dahil sa sakit sa baga. Namatay din si Lolo Donald sa kalungkutan. Sa dulo ng video, desperadong idineklara ni Tom na hindi na siya magpapadala ng mensahe. Habang nalulunod si Cooper sa kalungkutan, isang pamilyar ngunit kakaibang anino ang lumitaw sa screen. Agad niyang nakilala si Murph na matanda na, ang dating matigas ang ulo na bata, ngayon ay naging isang independenteng siyentista. Sa video, sinabi niya ang kanyang pangungulila sa kanyang ama at nangakong hindi rin siya susuko. Tiyak na hahanap siya ng paraan upang malutas ang formula ng gravity. Muling lumuha si Cooper. Matapos kumalma, nag-usap ang lahat tungkol sa susunod na hakbang matapos makaligtas sa planeta ng Miller. Ang gasolina ng barko ay sapat na lamang upang makapunta sa isa pang planeta. Iminungkahi ni Amelia na pumunta sa planeta ng Edmonds dahil ang astronaut doon ay ang kanyang kasintahan. Pero si Cooper ay nagpilit na pumunta sa planeta ni Man. Ng 12 na naunang mga pioneer noon, naniniwala si Cooper na mas mapagkakatiwalaan ang may karanasan. Sa huli,
Pumayag si Amelia sa suhestyon ni Cooper. Ang paglalakbay na ito ang magiging huling pag-asa ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang daigdig ay nahaharap sa bagong krisis. Si Professor Brand, na mahina na, ay nagkasakit ng malubha. Bago siya pumanaw, sinabi niya ang katotohanan kay Murph. Lumabas na ang tinatawag na Plan A ay isang kasinungalingan mula umpisa hanggang wakas. Ito ay para maghanda sa Plan B. Maling akala ni Murph na alam din ito ng kanyang ama. Kaya, nag-record siya ng video at ipinadala sa Endurance. Ipinapalam kay Amelia ang pagkamatay ni Brand at kinukwestiyon ang kanyang ama tungkol sa kasinungalingan. Ngunit sa kasamaang palad, umalis na ang spacecraft sa space station patungo sa planetang Man. Kaya, hindi nila napanood ang video na ito. Dumating ang spacecraft sa planetang Man. Ang ekolohikal na kapaligiran dito ay napakalupit, kahit ang mga ulap ay nagyelo. Nakaramdam si Cooper ng bahagyang pagkabalisa, ngunit nanatili siyang kalmado. Kinontrol niya ang barko at inilapag ito sa nagyayelong lupa. Nang matagpuan nila si Dr. Man, ang pioneer na ito ay nakatulog na ng maraming taon sa cryosleep chamber. Matapos gisingin, hindi napigilan ni Man ang sarili at niyakap ng mahigpit si Cooper. Ipinaliwanag niya na ang araw sa planetang ito ay tumatagal ng hanggang 67 oras. Ang hangin ay puno ng nakamamatay na ammonia gas, kaya naman, ang ibabaw ng planeta ay hindi angkop para tirahan ng tao. Ngunit sa kabutihang palad, sa ilalim ng ibabaw ng lupa ay mayroong malaking ecosystem. Doon, sagana sa oxygen at tamang temperatura, agad na nagliwanag ang mga mata ni Cooper at ng iba pa. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa Endurance para magpulong. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang isang urgent na mensahe mula kay Murph. Doon lang nalaman ng lahat na ang Plan A pala ay isang kasinungalingan mula pa noon. Lubos na nalungkot si Amelia sa katotohanan. Kinumpirma ni Dr. Man ang sinabi ni Murph, kahit si Romilly ay nagsabi na ang pag-decode ng gravity formula ay halos imposible. Kahit na ang malupit na katotohanan ay nasa harap nila, nagpasya pa rin si Cooper na tuparin ang kanyang pangako at tapusin ang misyon ng pagtuklas. Kaya hindi nagtagal, nagpunta sina Cooper at Man para suriin ang underground ecosystem. Ngunit hindi nila inaasahan, habang papalapit sila sa gilid ng isang malalim na hukay, biglang nagpakita si Man ng hindi inaasahang pagsisisi at kinuha ang communication device ni Cooper. Pagkatapos, determinadong itinulak niya ito sa malalim na hukay. Mabuti na lang, si Cooper ay mabilis na nakahawak sa isang bato sa gilid ng hukay. Habang gusto pa siyang sipain ng kalaban, gamit ang isang kamay, hinawakan niya ang bukong-bukong nito at hinayla pababa. Dito unti-unting napagtanto ni Cooper ang katotohanan, ang planetang ito ay walang kondisyon para mabuhay. At ang dahilan kung bakit nagpadala si Man ng maling impormasyon ay para lamang akitin ang rescue team na makatakas sa lugar na ito. Nag-aaway silang dalawa sa nagyayelong lupa. Sa huli, bumagsak ng malakas si Cooper sa lupa, ammonia. Nakapasok ang nakal-alasong gas sa mga siwang ng nabasag na helmet. Unti-unting lumalabo ang kanyang kamalayan matapos makumpirma na nawalan na siya ng kakayahang lumaban. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Man patungo sa sasakyang pangkalawakan. Ngunit sa kabutihang palad, bago siya mawalan ng malay, ginawa ni Cooper ang lahat para ma-activate ang emergency communicator. Pagkatanggap ng distress signal, agad na nagmaneho si Amelia ng backup ship patungo sa lugar. Nailigtas niya si Cooper, ngunit ang hindi nila inaasahan ay si Romilly. Habang nananatili sa equipment testing camp, aksidenteng na-activate ang mekanismong inihanda ni Man. Biglang nagliyab ang apoy at nilamon siya. Patuloy na tinatawag ni Cooper ang kabilang panig sa pamamagitan ng communication device. Ang tugon sa kanya ay nakamamatay na katahimikan. Ngayon, nawalan ng kasamahan at nauubusan na ng gasolina. Paano sila ni Amelia makakatakas sa nakamamatay na planetang ito? Kasabay nito, ang kapaligiran ng Earth ay lalo pang nagiging malupit. Nagpasya si Murph na bumalik sa farm upang hanapin ang multo sa kanyang silid. Dahil bigla niyang napagtanto na hindi siya nito kailanman sinaktan, kahit na madalas siyang binibigyan ng ilang impormasyon. Ngunit nang bumalik siya sa silid at masusing naghanap, wala pa rin siyang nakitang kakaiba. Napilitan si Murph na isantabi muna ang ideya, para ipasuri sa mga kasamahan ang kalusugan ng pamilya ng kanyang kapatid. Hindi inaasahang ang kanyang pamangkin ay na-diagnose na may sakit sa baga. Agad na napagtanto ni Murph na ang kapaligiran sa sakahan ay hindi na angkop para tirhan ng tao. Gusto niyang isama ang pamilya ng kanyang kapatid ngunit mariin siyang tinanggihan. Lumabas na si Tom, kahit na may sama ng loob sa kanyang ama, ay palaging naaalala ang bilin nito bago ito mamatay. Kailangan din niyang protektahan ang kanilang tahanan.
Nang makita niya ang matatag na saloobin ng kanyang kapatid, si Murph ay napilitang paalisin muna ang kanyang mga kasamahan, ngunit pagkaalis ng sasakyan ng 100 metro, bigla siyang bumalik. Hindi niya kayang hayaan ang kanyang pamangkin na magdusa sa sakit. Upang ilabas ang matigas ang ulo na si Tom, nagdala si Murph ng malaking lata ng gasolina sa maysan. Habang abala ang kanyang kapatid sa pagpatay ng apoy, lihim niyang isinama ang kanyang hipag at pamangkin. Gayunpaman, nang bumalik si Murph sa silid upang kumuha ng gamit, bigla niyang nakita ang orasan na ibinigay sa akin ni tatay bago siya umalis ay baliw na sumasayaw. Ano ang ibig sabihin nito? Samantala, sa ibang bahagi ng malawak at walang katapusang universo, matagumpay na nailipad ni Man ang spacecraft malapit sa Endurance. Ngunit nang siya ay magkokonekta na, tinanggihan ng sistema ang access. Lumabas na matagal nang binago ng robot ang programa. Matapos subukang maglagay ng override command ng maraming beses, nanatiling malamig ang sistema at hindi pinayagan. Agad na nagalit si Man at nagpa siya na piliting kumonekta. Sa sandaling ito, dumating si Cooper sakay ng spacecraft sa tamang oras upang pigilan ang baliw na gawain ni Man. Nagmamadali siyang binuksan ang loudspeaker at patuloy na pinaalalahanan ng kalaban na itigil ang koneksyon. Ngunit si Man, sa puntong ito, ay tila nawalan na ng katinoan. Sa pagmamadali, pilit pa niyang binuksan ang pinto. Sa isang iglap, pinunit siya ng malaking presyon. Bumangga rin ang spacecraft sa Endurance, at ang matinding pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong istasyon ng kalawakan. Nawalan ito ng kontrol at umikot ng mabilis, patungo sa kalapit na black hole. Sa sitwasyong iyon, gumawa si Cooper ng isang matapang at nakakabaliw na desisyon. Sinimulan niya ang thruster at lumipad patungo sa ilalim ng Endurance. Naghanda siyang isugal ang kanyang buhay para kumonekta matapos ang mahirap na maniobra. Nilabanan ni Cooper ang malakas na centrifugal force, inayos ito upang umikot kasabay ng space station. Dahil sa kanyang matatag na kalooban, nagtagumpay si Cooper laban sa centrifugal force at nanatiling gising. Sa wakas, perpekto at eksaktong koneksyon ng sasakyang pangkalawakan. Matapos gawin ang lahat ng ito, ginamit muli ni Cooper ang reverse thruster. Dahan-dahan niyang pinabagal ang pag-ikot ng space station. Gayunpaman, bago pa man siya makapagdiwang sa kanyang pagkaligtas, muling nagbigay ng babala ang robot, na sinabi na ang istruktura ng Endurance ay nasira ng 78%, at ang natitirang fuel ay hindi na sapat para makabalik sa Earth. Sa ganitong malubhang sitwasyon, ang pagpunta sa pinakamalapit na planeta, ang Edmonds, ang tanging opsyon. Ngunit nakakadismaya, ang kasalukuyang fuel ay hindi rin sapat para makumpleto ang biyaheng ito. Nakatitig si Cooper sa mga coordinates sa star map. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagmungkahi siya ng isang nakakabaliw na plano. Naghahanda siyang gamitin ang inertia para makalipad ang barko patungo sa gilid ng black hole. Gamitin ang nakakabaliw na gravity ng black hole para bumilis. Pagkatapos sa kritikal na sandali, isinakripisyo ang isang spacecraft bilang thrust. Umaasa sa puwersa ng pagtulak upang makatakas sa pagpigil ng gravity. Itinulak ang barko patungo sa planetang Edmonds. Sa karanasan na iyon, wala nang dahilan si Amelia upang pigilan ang Endurance, na parang isang maliit na bangka na lumulutang patungo sa black hole. Sa sandaling lumapit ito sa limitasyon ng gravity, ang robot na nagmamaneho ay humiwalay sa pangunahing katawan. Ginamit ang sarili nitong sakripisyo upang makakuha ng acceleration, na mahalaga para sa Endurance. Ngunit ang nakakagulat ay sa susunod na segundo, pinili rin ni Cooper na simulan ang proseso ng paghihiwalay, at lumabas na nagtatago siya. Sa katunayan, kailangan ng Endurance ng 2 spacecraft para suportahan, para tuluyang makatakas sa gravity ng black hole. Nang marealize ni Amelia, huli na ang lahat. Ang Endurance, dala ang huling pag-asa ng sangkatauhan, ay nagpatuloy patungo sa planetang Edmonds, habang si Cooper naman ay nahulog sa black hole. Sa loob ng black hole, walang kahit anong liwanag, ngunit di nagtagal, lumitaw sa harapan ng isang lugar na may maliliit na bituin. Pagkatapos, nagkaroon ng interference sa control system sa dilim. Nagsimulang kumislap ang mga spark habang dumarami ang epekto ng gravitational anomaly. Ang mabilis na sasakyang pangkalawakan ay agad na napunit. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Cooper at na-activate ang ejection device. Nahulog sa isang bilog na bola na nakalutang sa kalawakan. Maingat na pinagmasdan ni Cooper at natuklasan niyang ito ay isang cube-shaped maze na binubuo ng mga makukulay na sinag ng liwanag. Sa pagitan ng mga sinag ng liwanag, nakakita siya ng isang hanay ng mga pamilyar na wooden bookshelves. Katulad ng sa kwarto ni Murph noong bata pa siya,
Ginamit ni Cooper ang kanyang lakas para kumatok sa bookshelf, itinulak ang isang hanay ng mga libro pababa. Agad na naakit si Murph sa silid, ngunit kakaiba. Tila hindi niya nakita ang kanyang ama sa likod ng bookshelf. Nag-aalalang pinanood ni Cooper ang likod ng kanyang anak habang papalayo. Pagkatapos ay humarap siya at tiningnan ang buong kubo. Doon lang niya napagtanto na ang bawat refleksyon ay iba't ibang hiwa. Nang oras sa silid ni Murph, bawat imahe ay tumutugma sa mga tiyak na sandali sa buhay ng kanyang anak. Mabilis na natagpuan ni Cooper ang gabi bago siya umalis ng bahay. Sinubukan niyang yugyugin ng malakas ang bookshelf sa kaukulang punto ng oras. Nagpapadala ng mensahe, nananatili sa ritmo ng Morse code. Ngunit ang sumunod na nangyari ay pamilyar sa kanya. Naintindihan ni Murph ang code, ngunit pinili pa rin niyang umalis. Doon niya napagtanto na ang tinatawag na multo ng kanyang anak ay siya mismo mula sa hinaharap. Ang loop ng kapalaran ay lumitaw sa sandaling ito. Ang mga pagkakataon sa nakaraan ay naging isang nakasulat na script. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa kay Cooper, ngunit sa sandaling ito, ang pamilyar na electronic sound ay biglang narinig sa kanyang headset. Ang robot na nahulog sa black hole ay nakaligtas at matagumpay na nakakuha ng mahalagang data sa loob nito. Sa puntong ito, biglang naunawaan ni Cooper na marahil ang tinatawag na sila ay hindi mga dayuhang sibilisasyon, kundi ang mga tao sa hinaharap na nag-evolve sa mas mataas na dimensyon. Sila mismo ang naglagay ng wormhole malapit sa Saturn, sila rin ang nagprotekta sa kanya noong siya'y nasa panganib, at nagdala sa kanya sa Tesseract na ito. Nagkonekta sila sa nakaraang timeline. Batay sa pag-iisip na ito, napagtanto ni Cooper ang kanyang misyon. Kailangang gabayan ang sarili sa nakaraan upang may padala ang data ng black hole sa Earth, upang makumpleto ang Plan A ni Professor Brand. Kaya pala, ang paglalakbay na ito sa espasyo at panahon, sa totoo lang ay isang gawa ng pagliligtas sa sarili ng sangkatauhan sa hinaharap. Dahil kung talagang mawawala ang sangkatauhan, walang susunod na henerasyon na mag-e-evolve patungo sa ikalimang dimensyon. Ito ay isang hindi may iwasang loop. Bukod pa rito, ayon sa obserbasyon ni Cooper, sa espasyong ito, tanging ang grabidad lamang ang makakalampas sa harang ng mga dimensyon. Kaya agad na natagpuan ni Cooper ang mga mahahalagang punto. Isa ay ang araw na nakalimutan ni Murph na isara ang bintana. Ginamit niya ang buhangin para ipasok sa bahay. Iniwan ang coordinates ng lihim na base sa sahig. Pagkatapos ay naalala niya ang relo na iniwan niya sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay i-encode ang gravitational data ng black hole sa Morse code. Ipadala kay Murph sa pamamagitan ng pagtalon ng second hand ng relo. Kasabay nito, si Murph sa Earth ay tila mayroon ding hinala. Nakatitig siya sa tumatalon na second hand ng relo. Pagkatapos ay agad niyang naintindihan ang lahat at sa wakas ay natukoy ang multo na bumabagabag sa kanya. Sa loob ng maraming taon, siya pala ay ang kanyang ama mula sa hinaharap. Nagmamadaling lumabas ng pinto si Murph, dala ang relo at mabilis na bumalik sa ahensya ng aerospace. Matapos niyang matagumpay na ma-decode ang Morse code, nakuha niya ang mahalagang data sa loob ng black hole. Kaya ang Plan A ni Professor Brand, noong nabubuhay pa siya, ay maaaring maisakatuparan matapos malutas ng sangkatauhan sa Earth. Ang problema sa gravity ng espasyo. Nagsimulang umuga ng malakas ang lugar kung nasaan si Cooper, pagkatapos ay nawala ang mga makukulay na guhit ng ilaw na parang bumababa ang tubig. Nang kumislap ang isang malakas na ilaw, siya ay hinayla. Bigla niyang nakita ang lumang Endurance. Walang pag-aalinlangan na iniabot ni Cooper ang kanyang kamay kay Amelia sa spacecraft. Iniabot din ang kanyang kamay para hawakan ang kamay niya. Siya pala ang nakipagkamay kay Amelia noong una. Pagkatapos, nawalan ng malay si Cooper, at nang magising siya ulit, natagpuan niya ang sarili sa isang kama sa ospital. Sinabi ng doktor kay Cooper na iniligtas siya ng rescue team malapit sa Saturn. At sa buong panahon ng kanyang paglalakbay sa pagitan ng mga bituin, daan-daang taon na ang lumipas sa Earth, at sa panahong iyon, hindi lang matagumpay na naisakatuparan ni Murph ang Plan A, at pinangalanan pa ang lugar na ito na Cooper Space Station, na ginaya ang dati nilang bahay. Sa ganitong paraan, naghihintay siya sa pagbabalik ng kanyang ama. Ang mas nagpasaya pa kay Cooper ay natuklasan niyang nailigtas ang robot matapos niyang malaman na sira lang pala ang power supply nito. Agad na sinimulan ni Cooper ang pag-aayos. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakala na, nang muli niyang makita ang kanyang anak na si Murph, matanda na ito at may puting buhok. Gayunpaman, laging maikli ang pagsasama. Alam ni Murph na malapit na siyang mamatay. Ayaw niyang masaksihan ng kanyang ama ang kanyang pagpanaw, at umaasa siyang makahanap pa ito ng mga bagong posibilidad. At sa oras na ito, ang pinaka-nangangailangan kay Cooper ay si Amelia.
hindi pa rin malinaw kung buhay pa siya, kaya kailangan may magkumpirma ng kanyang kaligtasan. Bukod pa rito, alam ni Murph na ang malaking istasyon sa kalawakan ay hindi ang tunay na kanlungan ng sangkatauhan. Tanging sa paghahanap ng angkop na planeta para tirhan, lamang lubos na may iligtas ang sibilisasyon ng tao. Kaya muling naglakbay si Cooper, at sa pagkakataong ito, kasama pa rin niya ang robot. Samantala, nakarating na si Amelia sa planetang Edmonds. Sa kabutihang palad, hindi nagkamali ang kanyang paunang hula. Ang signal na ipinadala ng kasintahan ay maaasahan. Ito ay isang planetang angkop para sa pamumuhay ng tao. Ngunit sa kasamaang palad, matagal nang namatay ang kanyang kasintahan. Sa harap ng lupang nananatiling malinis, kinuha ni Amelia ang 5,000 embryo na nagdadala ng kinabukasan ng sangkatauhan. Ang binhi ng pag-asa ay nag-ugat at sumibol dito. Naniniwala na sa hindi kalayuan, matagumpay na makukumpleto ng sangkatauhan ang Plan B, at magbubukas ng bagong kabanata para sa sibilisasyon.